O kaya ngayon gumagawa sila ng panibagong fake news. Ano yung fake news na ginagawa nila? O ang fake news na ginagawa nila ngayon ay may warrant of arrest na daw si Senator Bato de la Rosa. Ito ipapakita natin. Ayan. Sobrang sinungaling neto ni Boying Rimulya. Bibigyan ko lang kayo ng history. Hindi ako mapapagod magbigay ng history. Sinasabi ko na sa inyo to eh. Nung nilagay yan as DOJ Secretary, sinabi ko na sa inyo puro kahayupan ang gagawin sa Pilipinas niyan. Puro katarantaduan ang gagawin sa Pilipinas niyan. Oh, fake news. Unang fake news ng Hudas na yan. Si Bantag daw ang pumatay kay Percy Lapid. Si Bantag daw ang pumatay, nagpapatay kay Percy Lapid. Wala man siyang ebidensya. Oh, pero nagpa-interview lang siya na nagpa-interview. Doon sa interview niya, tinuturo niya lang si Bantag, pero wala naman talaga siyang ebidensya. Oh, ngayon, ang nangyari, 4 na araw bago mamatay si Percy Lapid, siya pala binabanatan. Si Boying pala binabanatan. Mantakin mo 4 na araw bago mamatay yung tao, si Boying ang binabanatan. Tapos hindi siya nasama sa investigasyon. Naimbestigahan marami, pero siya hindi nasama sa investigasyon. Samantalang, person of interest din siya. Si Bongbong Marcos, ilang beses din araw-araw binabanatan yan, Percy Lapid yan. Oh, pero naimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Hindi. Ang inimbestigahan sino? Si Bantag. Si Bantag inimbestigahan. Oh, sige. Fast forward, si Bantag wanted na. Namatay na yung isang akusado na yun lang ang makakapag-link kay Bantag. Yung nag-iisang inaakusahan na yun, kaya inaakusahan yun kasi amo daw niya si Bantag. Oh, so suma total, si Bantag hanggang ngayon hindi pa rin nila nahahanap. Oo, tapos di umano, diyan daw sa may Bilibid, back to normal na naman, programming. Bumalik na naman daw yung mga sindikato diyan, di umano. O eto na, noong nakaraan, hindi ba? Noong nakaraan, meron daw nakitang buto. May nakita daw buto, ulo. Sabi niya pa, yung aso daw, may nakitang ulo. Chinap-chap daw yung tao. May isa kasing na nawala yung pinsan ni Sir Jack. Yung isang inmate nangongo din. Pinsan yata ni Sir Jack yun, walang hiya. Yung sumabit sa may ilalim ng truck. Dahil nagbilangan, wala. Anong ginawa nila? Pinalabas nila. Dahil incompetent yung bagong pamunuan, natakasan sila. Ang ginawa nila, chinap-chap na yung tao, nagpakalat ng fake news si Boying Rimulya, nagpa-presscon pa, sinabi may nakitang buto dyan sa may, sa may septic tank. Walang hiya na yan. Nung hinuka yung septic tank, may nakitang buto, ganito kalaki. Putang inang yan, buto ng manok. Hayop, ganun ka fake news yan. Bumawi? Binawi? Hindi. Hindi. Sumunod. Ano pa yung mga fake news niya? Eto na, yung kay, sa Digamo naman. Ang dami-dami niyang sinasabi. Meron pa siyang 10 nahuli daw na mga pumarel at tinuro daw si Arnie Tevez na pagkatapos ng ilang saglit lang, nag-recant ng kanilang mga sinumpang salaysay. Binawi nila yung sinumpang salaysay nila. Ang sabi nila, hindi kami pumatay. Hindi rin namin amo yan si Congressman Arnie Tevez. Anong sabi niya? Na si Arnie Tevez daw, ganito, ganyan. Yung helicopter daw. Diba? Yung helicopter daw, nagsakay ng ganito karaming tao. 5 lang pala yung capacity. Tapos sinabi niya pa na, darating na, iuuwi na. Ilang beses na nagsinungaling yan. Patungkol sa pagkaka-aresto kay Arnie Tevez. Kita nyo nangyari. Diba? Hindi naman nagtotoo yung na-alerto pa dyan sa may airport. Ay, sinabi niya na uuwi na bukas. Ganun ka fake news siya. Ngayon na naman matapos siya sa DOJ, pumunta na naman diyan sa Ombudsman. Hindi naman niya trabaho naman supposedly yan ng Department of Justice. Hindi naman trabaho ng Ombudsman talaga yan pero dahil suga pa itong tao na to, siguro nga naman muntik kasi mamatay. Nagkaroon ng heart operation, tapos nagkaroon pa ng leukemia. So ilang beses muntik mamatay itong tao. Kaya nga takang-taka ako, ilang beses ka na muntik mamatay. Ilang beses, kumbaga pangalawa, pangatlo, pang-4 na buhay mo na, hindi mo pa gamitin sa tama. Ginagamit mo pa rin sa kabulastugan. Grabe ka. Hindi ka pa magtino. Mantakin mo kung mabwisit yung nagbigay sa'yo ng pangalawa, pangatlong pagkakataon, bawiin ulit yan. Diba? Bumawi ka naman. So wala na siya sa DOJ, nandiyan na siya ngayon sa Ombudsman. Diyan sa Ombudsman naman siya ngayon nagkakalat. So sabi nga ni Martires ewan ko ba't nagpa-preskon yan. Hindi naman trabaho ng Ombudsman yung magpa-preskon. Siguro alam nito na malapit-lapit na buhay niya. Kaya sinasagad-sagad niya na yung mukha niya para hindi siya makakalimutan ng tao.
Kapal ng mukha nito. So meron siyang bagong fake news na ipinalabas ngayong araw na ito. At alamin nyo kung sino yung kanyang source. Eto, pasok. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang O, ayan ha. On live broadcast, putang ina nagsinungaling ang hayop. Meron daw siyang information na lumabas na yung warrant ni Senator Bato. Kasi hindi ko lang din maintindihan kung ito kasing ano na to, ito kasing tao na to. Wala pa man preliminary investigation. Di ba usually, ang korte ganito yan, may magrereklamo sa'yo, di ba? Pag may nagreklamo sa'yo, pasasagutin ka. Nung korte na nung korte na pinagreklamuhan sa iyo. Pasasagutin ka para matimbang nila sinong tama sa inyo, yung nagsusumbong sa iyo o ikaw. Hindi ba may mga ganun eh, may affidavit yung kabila, may counter affidavit ka. Magpapasa na naman sila ng counter, magpapasa ka na naman ng counter, ganun yun eh. Sa normal na setting, ganun dapat, anak ng tinapay. Kahit isang kaso si Senator Bato de la Rosa wala sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte kahit isang kaso wala sa Pilipinas. O hindi ba? So ngayon, yung ICC naman, hindi pa sila nagsisimula ng kanilang preliminary investigation. Hindi pa nila kinukunan si Senator Bato de la Rosa ng sagot niya. Doon sa reklamo sa kanya, aba, may warrant of arrest na. Walang due naman talaga oh. Ngayon, ginawa niya ito ginawa ni Boying Rimulya ito sa kasagsagan ng paghihirap ng mga Pilipino dyan sa Cebu. Ginawa niya ito sa kasagsagan ng papasok na mas malakas pa na bagyo ngayon at sasalantain ang Central Luzon at ang Northern Luzon. Inuna niya pa ito. Hindi na nga nakakatulong itong hudas na ito diyan sa mga nangyayaring problema. Hindi na nga nakakapagsampa ng kaso ang punyemas na ito diyan sa mga ng flood control, mga sangkot sa flood control. Inuuna na naman yung ICC. Napaka-traidor sa bayang Pilipinas nito. Mantakin mo, ipinaglalaban natin yung South China Sea na ni wala man nakakapunta ron. Pinaglalaban natin yun dahil atin yun. Tapos etong ginagawa ng mga hayop na ito, ipinamimigay nila, unang-una sa lahat, si Senator Bato, number 2, milyong-milyong Pilipino ang bumoto dyan. Tapos gustong ipamigay na naman nito mga buwaka ng ina nito. Hindi pa sila nagtanda. Nangyari na nga kay Pangulong Duterte, nagkamali na nga sila. Eto na naman. So, fake news. Fake news ito. Tingnan nyo kung bakit. anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa sa radyo. Yan ba i-confirm na, Ombudsman? I think so. I would say so. O, di ba? Yan ba, putya, blatantly. Yan ba ay confirm na? I think so. Oo. Walang hiya. Ganito kasi nungaling to. Sabi ko sa inyo, lahat ng ipinaglalagay ni Bongbong Marcos dyan sa posisyon na yan, sa bagay, wala talagang kredibilidad dito. Ewan ko kasi dito sa Judicial Bar Council of the Philippines eh. Itong JBC. Merong kaso to sa ombudsman. Tapos putang ina, hinalal nyo kung sino man yung 5 o 6 na bumoto rito. Putang ina nyo, sana makarma kayo. Hahayupin nito ang Pilipinas, kita mo. Wala siyang ebidensya, wala siyang pinanghahawakan on national broadcast, pinagkakalat niya na meron na. Ganito kahayop ito. Siyempre, ang tao magwawala. Imbis na sana, pinananagot natin yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi. Dito tayo magfo-focus ngayon. Siyempre, ayaw natin nun na meron na namang isang Pilipino na ipamimigay sila. Practice na nila to. Kapag ito si Bato de la Rosa, nakuha nila, pumayag tayong mga Pilipino, putang ina talaga. Pag pumayag tayong mga Pilipino dito sa gagawin na naman nila kay Bato de la Rosa, maniwala kayo, susunod na si Inday Sara. Walang Inday Sara sa 2028, tandaan nyo yan. Kapag hindi pa tayo pumalag dito, kapag hindi pa tayo nag-react dito, nagalit dito, hindi ko sinasabing mang-away tayo or something pero hanggat hindi tayo umiimik, wala, susunod-sunurin nila talaga yan. Hahayupin nila Pilipinas. Makakatakas lahat ng mga magnanakaw sa flood control project ni Bongbong. Tapos makukulong lahat ng mga Duterte. Ang may hahalal sa susunod, it's either dilawan o loyalista. Putang ina, kawawa ang Pilipinas. Kawawa kayo. Kawawa mga anak ninyo.
Kapag hindi na tayo nakapaghalal ng matino na leader katulad nila Inday Sara, nila Pastor Kibuloy, ng mga Duterte, kapag hindi na tayo nakapaghalal ng ganyang mga tao sa Pilipinas, putya, sinasabi ko sa inyo, warak talaga tayo. Warak tayo. Buti ako. Meron akong mga visa sa ibang bansa. Pag nagsawa ako dito, pwede na akong umalis. Paano kayo? Kawawa naman kayo, di ba? Kaya mga bossing, maniwala kayo sa hindi. Ito ay testing na naman nila ito. Oo. At inililihis nila yung totoong issue. Banatan. Sinong binabanatan nila? Sila Arjo Atayde, Anjo Iliana, itong sila Chis Escudero. Ito na naman si Marcoleta. Meron na naman silang pautot na 35 million lang daw yung kanyang salin pero 100 plus million yung ginastos sa kanyang kampanya. Si Risa Ontiveros nga 18 million lang yung yung kayamanan pero daan-daan million din yung ginastos sa kampanya. Si Bongo dinidiin sa conflict of interest. Si Inday Sara yung kanyang walang kakwenta-kwentang impeachment. Wawarakin talaga nila Pilipinas. Wag lang makabalik yung mga Duterte na uubusin ng mga kriminal, uubusin ng mga kawatan, uubusin ng mga kurakot, tax evader, lalong-lalo na yung mga adik. Kapag kayan, pinabayaan natin, bahala kayo sa buhay ninyo, maniwala kayo. O eto, diretso. I have it on good authority Oo. na may nakipag-usap sa akin kanina. May nakipag-usap daw sa kanya. May nakipag-usap sa kanya, tapos inassume niya na meron na talagang warrant of arrest. Tingnan mo kung gaano katarantado to, abogado pa man din. Ganyang kahudas ito. Ano ba naman yung talaga ba? Patingin ng preba. Kailangan ko muna ng preba para makapagsalita. Mantakin mo, sinabi lang daw sa kanya ng kausap niya, in-announce niya na. Kasi opportunity yan sa kanya para malihis yung issue ng mga Pilipino kasi nakafocus tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno dahil sinisingil natin sila, wala pang nakakasuhan, walang nakukulong, hindi pinapatawag si ganito, si ganyan, si ganito. Kaya gumagawa sila ng bagong issue, ICC. Dahil alam nila na kapag kayan ang tinatch mo, magwawala ang DDS community at milyon-milyon yan. Pero nananawagan ako sa mga Duterte supporters na huwag kayong magpapasindak dito, huwag kayong magpapalibang. Ito ginagawa nila ito para talagang malihis lang tayo. Malihis lang tayo, yan lang ang ginagawa nila. Kaya huwag kayong magpapalihis. Tingnan ninyo kung kanino galing yung impormasyon niya. Ganito katanga ito. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, Ayan. So sabi mismo ng ICC, spokesperson ng ICC, news can be found only in ICC official communication channels and press releases. Takanta kayong ICC. Hindi naman nila kinausap si Boying. At saka ba't naman sila tatawag kay Boying? Sino ba siya? Ano ba ang papel ng ombudsman sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC? Wala naman. Hindi naman na siya taga DOJ. So bakit siya nag-a-announce ng ganito? Yun lang talaga ang pakay niyan. Malihis kayo para yung amo niya na naglagay sa kanya dyan, hindi nyo sisihin. Para si Bongbong hindi nyo sisihin. Ma-focus tayo dito. Mawala yung focus natin doon sa 100 days ago. Sinabi na ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. Wala pang nakukulong. Sabi ng ICC mismo, si Boying Rimulya, fake news. Na hindi namin kinausap si Boying, wala kaming tinatawagan, wala pa kaming press release. Maglalabas po kami ng press release kung meron mga ganitong kasensitibo na mga issue. Sino ba si Boying? tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. Sa ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing wala pa silang natatanggap na Mismong si Lucas Bersamin nagsabi wala. Sino pa? official na report. Pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ang ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Wala pa rin natatanggap ang Department of Interior and Local Government sa transnational crime. Wala pa din. Ang Department of Justice, wala pa rin natatanggap. Putang ina, saan galing to? Sinong
chuchu kay Remulla. Interior and Local Government Ito kapatid niya na to ha. Takin mo kapatid mo, hindi kayo nag-usap? Kung sino-sinong kinakausap mo, Boying Remulla, yung kapatid mo, hindi mo man kinausap? Paano ba naman, may nagsabi sa'yo niyan? Tapos tinanong mo to si Boying, "Oy, psst, tol, puro ka suklay ka ng suklay. Ano bang, may nagsabi sa akin, meron na daw ah." O di siyempre sabihin to, meron, wala. Anong hallucination na naman ang tinitiran nyo na naman kasi, kaya kung ano-ano ng hallucination nyo. O kaya, Department of Justice, dati ka naman tiga ron. Hello, Department of Justice? Meron na ba? May balita kasi ako eh. Di ba? Bago mo sana nilabas, kinumpirman mo muna, abogado ka naturingan, ombudsman ka na naturingan, tas hindi ka nagbabase sa facts, hindi ka nagbabase sa ebidensya. Anong klaseng ombudsman yan? Dapat ma-impeach yan eh. Itong ganitong pronouncement niya, impeachable yan eh. Dapat ma-impeach yan. Itong nilabas niyang nilabas niyang balita tapos dininay ng ICC, ibig sabihin, nagsinungaling siya. Bawal sa abogado magsinungaling eh. Hindi lang basta abogado to, ombudsman. Bawal magsinungaling ang mga yan. Oy, dapat may magsampa na ng impeachment dito. Oo, kay Remulla, kaya yung kawaran to. Para matanggal na to sa posisyon. Bayaan nyo na lang siya, makipaglaro na lang siya kay kamatayan. Okay, sa hinahayop niya tong Pilipinas. Secretary John Vic Remulla na red notice mula sa Interpol. All that information came from Senator Trillanes. Utang ina. Binisto siya ng kapatid niya na ang source ni Boying Remulla ay yung fake news king na si Trillanes. Si Trillanes ang source niya, mga bossing. Ano ba naman yan, Boying? Naturingan kang Justice Secretary noon. Naturingan kang ombudsman ngayon. Nakinig ka kay Trillanes. Nakita mo yung huling sinabi niyan na inimbitahan na daw ng ICC si Bongo. Tapos sabi ng ICC hindi naman totoo. Alam nyo kayong tatlo, ikaw, Boying, si Trillanes at saka si Ramon Tulfo, pare-parehas na kayo ng utak. Oo, mantakin mo ang source mo si Trillanes tapos in-announce mo sa radyo. Hindi ka ba naman nakakahiya? Kahit naman si Trillanes, wala naman siyang control sa ICC. Isa lang siya sa mga kaso sa kay Pangulong Duterte sa ICC, pero wala siyang authority over ICC. Diyos ko naman, Boying, nakakahiya kang legit. Grabe, I heard the same. Narinig na pala ito ni John Vic Remulla kay Trillanes eh. Si John Vic Remulla nga hindi naniwala kasi wala siyang natatanggap mula sa Interpol na red notice eh. Tapos si Boying Remulla na ombudsman, napaka-critical ng posisyon na yan, tapos naniniwala sa sabi-sabi ng aso. Dito mo malalaman kasi si Trillanes, aso na yan ng gobyerno eh. So palagay ko nag-usap yung mga yan, magpasabog tayo ng issue para kahit papaano makahinga ng konti si Bongbong. Narinig mo interview ni Bongbong, walang pinatutunguhan. Oo, pag nagsalita pa na nagsalita yan, lalong mahuhuli yan kasi walang alam eh. Kaya ngayon, para ma-divert ng konti, pasabugin natin tong ICC, malapit sa puso ng mga DDS ito, para mag-focus naman sila doon, si Bongbong kahit papano, makaisip ng alibay na bago para hindi sila hanapan ng mga makukulong dito sa flood control. Imbis na inaatupag mo, Boying, yung pagsasampa ng kaso sa mga taga-gobyerno na nagnakaw sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control, inuuna mo tong hindi mo naman trabaho eh. Ay nako, grabe, nakakadiri ka. Si Trillanes lang palang source mo. Abogado ka na turingan, na gano ka. Nakikinig ka sa walang kwentang tao, hindi nga pinaniwalaan ng kaluokan yan, hindi nga nanalo yan. Tapos paniniwalaan mo, anong klaseng utak siguro, nung kakakimotherapy nito ni Boying, baka naluto na yung utak niya. I heard the same. But I checked with the Center for Transnational Crimes, ay wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ang kampo ng mga biktima sa pangunguna. Wala pa kang impormasyon si Cristina Conti eh. Walang impormasyon si Cristina Conti na yan ha.
Oh, siya pa yung sinasabi niya na ayan assistant counsel daw siya kahit hindi naman totoo. Wala nga silang balita eh. Tapos ito si Boying nauuna. Ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, ayon sa abogado ni De La Rosa, wala silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Anumang aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, due process at sovereign rights ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila... Tignan mo, lahat ng mga taga-gobyerno, meron silang statement. Meron silang statement. Kahit na wala namang pruweba, lahat sila may statement. Kailangan kasi, yan yung tinatawag na whole of the nation approach. Whole of the nation approach ito para malihis yung issue ng flood control. Nagsalita si Boying, nagsalita si Conti, nagsalita si Trillanes, nagsalita si Remulla, nagsalita si Bersamin, lahat sila nagsasalita ngayon. Kasi gusto nila i-flood yung social media ng mga quote cards nila. Para yung tao, pag binasa yung quote card na yon, yung algorithm, puros mga quote card tungkol dito sa ICC, yung matatanggap nila. Yung mga social media post about what happened in Cebu, corruption and all, matatabunan yan. Once na kinlik mo to, nag-comment ka dito, yung feed mo, puro ganito na yung lalabas. Ang mangyayari, makakalimutan mo yung issue ng flood control. Dahil nakafocus ka na masyado rito. Makakatakas yung mga magnanakaw. Mauuna pang makulong si Senator Bato de la Rosa kaysa dun sa mga nagnakaw sa inyo. Walang ginawa ito sila. Walang ninakaw na pera sa inyo to sila Bato de la Rosa. Hindi sinira nila Bato de la Rosa yung ano ninyo, yung mga ari-arian nyo, yung mga tahanan nyo. Ang sumira dyan sa buhay ninyo ay hindi war on drugs. Ang sumira sa buhay ninyo, etong Ghost Project, itong pinaka-corrupt na budget sa buong Pilipinas, yung GAA 2025. Yaan ang may sala ng lahat ng paghihirap ng mga kababayan natin ngayon, lalo na yung mga nasalanta. Tapos, sila Bato de la Rosa ang target natin. Hindi pa man nakakaahon mga kababayan natin, putang ina, politika na naman tayo, ipapatapon natin si Bato de la Rosa sa ibang lahi. Meron tayong korte dito, walang isang kaso ang dito. Tsaka, nung nakaraan lang, nagpalabas ang Supreme Court ng ruling statement patungkol sa extradition. Hindi daw pwede na mag-extradite, hindi daw pwede na mag-rendition, hindi daw pwede na magpadala tayo ng kababayan natin doon kung hindi humaharap sa korte dito sa Pilipinas. Ibig sabihin kung walang kaso, kung yung extradition hindi dinaan sa tamang proseso, hindi dapat mapadala doon. Yung kahit na sinong Pilipino. Nangyari lang ito kay Pangulong Duterte kasi nga nagamit nila yung salitang wala naman kasi kaming pagkukunan ng, kumbaga walang jurisprudence eh. Walang history, walang kaparehas na kaso. Kaya nanghula kami. Nanghuhula lang kami, ang alam natin, ang pagkaka-interpret namin, tama yung ginawa namin. Sabi ni Boying, tama yung ginawa nila. Sabi ni Remulla, tama ginawa nila. Sabi ni Torre, tama yung ginawa nila. Ngayon, nagsampa tayo sa Supreme Court ng petisyon para sabihin na mali yung ginawa nila. Hanggang ngayon, yung Korte Suprema hindi pa gumagalaw. Pero nag-release sila ng statement, kamakailan lang, na kung titingnan mo yung tema, parang desisyon na siya. Na mali yung ginawa nilang pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Kahit na anong bawi pa ng Supreme Court natin, hindi na natin mababawi si Pangulong Duterte doon. Nasa kamay na siya ng dayuhan eh. Kaya wag tayong papayag na si Senator Bato mahawakan ng mga dayuhan dahil kahit na lumabas sa Supreme Court na hindi siya dapat pinadala yun, the fact na nandoon na siya, wala na tayong pag-asang may uwian siya, pati si Pangulong Duterte.
Oo, kasi si Pangulong Duterte sa totoo lang, wala na tayong magagawa, nandoon na siya, mahihirapan na tayong iuwi siya, pero we will still try our best. Ganyan magaling ang mga DDS eh. Hindi tayo hihinto sa pagdadasal, sa panawagan, sa pagsigaw na maibalik sa atin si Pangulong Duterte. Mahihirapan pero taray kayanin. Tingnan ninyo, may resolusyon ang Senado nung nakaraan. Ano na yan, resolusyon na bigyan si Pangulong Duterte ng house arrest. Anong ginawa ng ICC? Hindi binagbigyan. So ibig sabihin, kahit anong gawin ng mga korte rito, wala na. The damage has been done. It cannot be corrected anymore because it's out of our control already. Nandoon na siya sa ibang lahi. Hindi naman, walang authority ang Pilipinas sa ICC. Lalong-lalo na walang authority ang Pilipinas sa The Hague. Hindi rin tayo pwedeng mag-request sa ICC. Bakit? Hindi tayo member state. So hindi na nga tayo member state, tas magpapadala na naman tayong bago. Susunod na ipadadala niyan pag natuloy si Bato de la Rosa, si Senator Bongo na. Panghuli na niyan. Kasama actually si Inday Sara sa pinakakasuhan ng crime against humanity. Ang dinidinig dito DDS. Sinasabi na si Inday Sara daw part ng DDS. Kaya pag pinabayaan nating mangyari to, wala na to. Yari tayo dito mga Pilipino. Huwag tayong papayag. Ginagawa lang nila ito para ang taong bayan ay malihis. Para malihis ang taong bayan sa mga totoong issue. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa